Ako si Josh. Heto ang mga pinakawalang kwentang katotohanan tungkol sa Epstein Files na hindi nababanggit ng iba. Numero 50. Ang Cannibal ay lumabas ng 52 beses sa mga file ni Epstein at 6 na beses na binanggit ang kanibalismo. Isang anonymous na email ang nagpasimula ng chismis online tungkol sa restauran na Cannibal at sa paulit-ulit na pagbanggit ng jerky na sinasabing code word umano. May iba pang file na mas tahasang naglalaman ng mga paratang sa mga gawain ni Epstein. Bilang 49, may file na nagsasabing si Epstein at mga kasama niya ay posibleng sangkot sa ritual na sakripisyo. Ang file ay tungkol sa di umano'y panayam ng mga opisyal ng FBI sa isang hindi pinangalanang lalaki noong 2011. Inangkin ng lalaki na nakita niya ang mga sakripisyo sa yate ni Epstein noong 2000 ngunit wala siyang ebidensya. Isa ito sa pinaka-nakakabahalang kwento kaugnay ng kilalang sex trafficker. Kahit na-redact ang mga file, alam nating nakakatakot ito. Numero 48. Maraming email ang nagpapakita na si Epstein ay humihingi sa mga babae ng iba't ibang edad na magpadala ng mga hayagang larawan at video. Marami sa kanila ang mukhang kinakabahan o balisa. Sinusubukang ipaliwanag ang kanilang mga takot. Noong 2015, isang babae ang nagsabing birhen pa siya at walang alam sa sex, ngunit binaliwala ito ni Epstein at pinapadala lang siya ng hayagang selfie. Lumampas pa sa email 47 ang hilig ni Epstein. Nagpakabit siya ng maraming nakatagong kamera sa kanyang mga ari-arian. Inutusan ng sex trafficker si Larry Visawski, isang pribadong piloto niya, na bumili ng motion-detected na nakatagong kamera. Kinumpirma ni Visawski kalaunan na binili nga niya ang mga kamera mula sa isang spy shop sa Florida. At dagdag pa niya, nakakamangha kung gaano kaliit ang mga ito, parang kasing laki lang ng isang thumbnail drive. Sinabi rin ni Visawski na nailagay na niya ang mga kamera sa loob ng mga kahon ng Kleenex. At ang voyeurism ay umaabot sa lahat ng bahagi ng kanyang baluktot na imperyo. Numero 46. Posibleng gumamit si Epstein ng mga nakatagong kamera para makuha ang kompromisong video ng mga kilalang tao. Sa parehong panahon, nakatanggap siya ng email na may mensaheng, "Tandaan mo ang pinag-usapan natin. Kung gusto mong maglagay ng mga kamera sa bahay, kailangan itong gawin ng sobrang lihim. Maaaring maging kapaki-pakinabang ang mga Ruso." Maraming naniniwala na palihim na kinukunan ni Epstein ng video ang mga bisita at maaaring ipinapadala ito sa Russian intelligence para i-blackmail ang mga politiko at negosyante. At ito pa lang ang simula. Numero 45. Maraming email ni Epstein ay misteryoso dahil sa redaksyon, kabilang ang isa na ipinadala isang araw matapos manalo si Donald Trump noong 2016. "Mahal kong Jeffrey, napakatalino at makapangyarihan ka. Pakiusap, ano ang mangyayari sa Europa?" Maikling sagot ni Epstein tungkol sa silangang Europa. Ayos lang. Nahuli rin ang ilang Hollywood elite sa bitag ni Epstein bilang 44 nagbiro ang isang Oscar guro tungkol sa pagbigay kay Epstein ng sanggol mula Africa. Si Peggy Siegel, sikat sa Hollywood sa pag-aayos ng eksklusibong screening at Oscar promotion, ay matagal nang may komunikasyon kay Epstein. Sa isang palitan ng email noong 2009 habang bumibisita siya sa Kenya, nag-alok si Siegel na magdala ng isang maliit na sanggol pabalik para sa iyo o 2 batang lalaki o babae. Gayunpaman, walang nagtanong sa Hollywood tungkol sa palitang iyon. Ang pagyayabang ni Epstein sa kapangyarihan ay bahagya lang sa kababawan ng kasamaan bilang ika-43. Inaangkin ni Epstein na may direktang koneksyon siya sa maraming pinuno ng mundo at ipinagyayabang sa email ang kanyang network sa media, teknolohiya at politika. Sa isang palitan noong 2018 kasama ang dating White House strategist na si Steve Bannon, sinabi pa ni Epstein, "Maraming mga pinuno ng bansa na maaari naming ayusin para sa iyo upang magkaroon ng one-on-one na pag-uusap." Nagsalita siya na parang normal lang ang pag-aayos ng presidente, pero higit pa sa networking ang ginagawa ni Epstein. May mas madilim pa siyang binabalak. Numero 42. Tinawag ni dating punong ministro Ehud Barak si Epstein na kolektor ng tao. May mga email na nagpapakitang nag-aayos si Barak ng hapunan, pagpupulong at tawag kay Epstein. Sa ika-63 kaarawan ng napahiya na financier, sumulat si Barak at asawa niya ng liham na binigyang diin ang kanyang pagkamausisa at kakayahang alamin ang lahat. Naging makahulugan ang mga salitang ito. Numero 41. Lumabas ng 7,000 beses ang pangalan ng Oscar-winning director na si Woody Allen sa mga file. Noong 2012, tinanong si Epstein kung nasaan siya at sinabing nasa Paris siya kasama si Woody Allen. Tinanong ng hindi pinangalanang kausap kung pupunta sila sa Les Pedro Film Convention habang si Allen ay walang kaso ng maling gawain. Ipinapakita ng mga email ang malapit nilang ugnayan ni Epstein, kabilang ang pagtulong sa kolehiyo ng anak ni Allen at dumarami pa ang koneksyon niya sa mga sikat. Mas nakakagulat bilang 40. Ang New Age guru na si Deepak Chopra
ay lumabas sa Epstein Files ng libu-libong beses. Makikita sa record na madalas siyang nakikipagkita kay Epstein. Dumadalo sa pribadong hapunan sa New York at inanyayahan pa ito sa biyahe sa Israel noong 2017 kasama ang mga babae nito. Itinanggi ni Chopra ang mali at naglabas ng online na pahayag ng pagsisisi sa maling paghusga. Kahit wellness icon, apektado ng impluensya niya. Bilang 39, nakipag-ugnayan din si Peter Attia, ang celebrity longevity guru, kay Epstein. Makikita sa mga email ang tahasang sexual na usapan at malapit na relasyon ni Attia kay Epstein, na inamin niyang namimiss niya kapag matagal silang di nakikita. Noong 2015 sinabi ni Attia na humingi na ng paumanhin, ang problema sa pagkakaibigan natin ay sobrang kakaiba ng buhay mo at hindi ko ito masabi kahit kanino. Hindi lang sa United States limitado ang mga koneksyon ni Epstein, bilang 38. Marami siyang kilalang koneksyon sa gitnang silangan. Isa sa kilalang kontak niya ay si Sultan Ahmed Ben Suleim, negosyanteng Emirati at Chief Executive Officer ng multinational na DP World. Noong 2013 sinabi ni Ben Suleim kay Epstein sa email na hindi kasing ganda ng nasa larawan ang Moldavian at napakaganda naman ng Ukrainian. Ang mga email mismo ay nagpapakita ng nakakakilabot na panig ni Epstein bilang numero 37. Madalas na napakaprangka ni Epstein sa kanyang mga email, kahit na tinatalakay ang mga tila seryosong paksa. Noong 2019 pinunan ni Epstein ang isang babae sa email dahil nadidistract at kulang sa atensyon habang minamasahe siya. Sa isa pang mensahe, sinabi ni Epstein, "Ayos ka lang ba? Gustong-gusto ko ang torture video." Madalas tawagin ni Epstein ang mga babae na iyon sa halip na siya o kanya, na nagpapakitang parang bagay lang ang tingin niya sa kanila. Ipinapakita rin ng tono kung gaano kanormal na para sa kanya ang ganitong asal. Obligado ang kontrol sa inner circle ni Epstein. Tatalakayin pa natin ito mamaya. Numero 36. Nagpatupad si Epstein ng mahigpit at kakaibang patakaran para sa staff ng kanyang Florida mansion ayon sa household manual. Ang aircon sa pangunahing kwarto ay dapat laging 60 Fahrenheit. Mayroon ding patakaran tungkol sa pagbibigay at paglalagay ng sex toy. Lalo pang nakakatakot ang patakaran sa mansyon, lalo na ang numero 35. Ayon sa manual ng mansyon ni Epstein, dapat may baril sa drawer sa tabi ng kama sa pangunahing kwarto. Nakapaloob din dito ang mahigpit at halos parang kultong mga patakaran kung paano dapat kumilos, magsalita at umasta ang mga staff sa paligid ni Epstein at ng kanyang mga bisita. Ang pinaka-nakakatindig balahibong bahagi ng manual ay ang utos sa staff na huwag makialam, makinig o magsalita. Nagpapakita ng madilim na kultura ng lihim sa mansyon ni Epstein. Ang mga patakarang iyon ay para sa kontrol, hindi kaginhawaan. Sa kung anong paraan, naabot ni Epstein ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan, bilang 34. Malalim ang impluensya ni Epstein sa United States government. Isa si Howard Lutnick, Commerce Secretary, sa mga opisyal na nakausap at bumisita kay Epstein. Base sa 2012 emails, huminto si Lutnick at pamilya at inamin niyang bumisita doon kasama ang asawa, 4 na anak at mga yaya. Kahit sinabi niyang pinutol na niya ang ugnayan kay Epstein noong 2005, patuloy pa rin siyang kinikita ng mga matataas na opisyal at pinakamakapangyarihang lalaki sa mundo. Bilang 33, si Larry Summers, dating Treasury Secretary ni Pangulong Bill Clinton, ay nasa talaan rin. Lumalabas sa record na dumalo siya sa ilang pagpupulong at hapunan kasama si Epstein sa mga nagdaang taon. Nagbiruan sina Epstein at Summers tungkol kay Pangulong Donald Trump. Sabi ni Epstein, "Hindi nauunawaan ng mundo mo kung gaano siya katanga." Inamin ni Summers na maling desisyon ang manatiling konektado kay Epstein matapos itong mahatulan at nagbitiw na siya sa ilang posisyon. Walang professional na larangan na hindi pinasok ng nahatulang sex trafficker na si Epstein, kabilang na ang mundo ng palakasan. Naglalaman ang bagong labas na file ng email sa pagitan ng nahatulang sex trafficker at ni Steve Tisch, co-owner ng New York Giants. Sa email, tinanong ni Tisch si Epstein kung ang babaeng nakilala niya sa bahay ni Epstein ay isang pro o ordinaryong tao. Sa ibang mensahe, sinabi ni Epstein na may regalo siya para kay Tisch, isang kakaibang babaeng Tahitian na ipakikilala niya. Mas hindi kapanipaniwala ang sumunod. Numero 31. Sinubukan ni Epstein makipag-ugnayan sa reyna ng Inglaterra bago ang 2011 Academy Awards. May ilang kasamahan din siyang nagtangkang maabot si Reyna Elizabeth II para suportahan ang pelikula ni Harvey Weinstein na The King's Speech, tumutol ang Buckingham Palace at hindi nakialam ang reyna. Nagwagi ang pelikula ng maraming parangal, kabilang ang Best Picture. Hindi rin iyon ang unang engkwentro ni Epstein sa pamilyang maharlika ng Britanya, bilang 30.
Noong 2000 siyam tinawag ng dating dukesa ng York si Epstein na matagal ko nang hinahangad na kapatid na lalaki matapos ang unang pagkakakulong niya dahil sa sexual na pang-aabuso. Sa emails, humingi si Sarah Ferguson, dating asawa ni Andrew Mountbatten Windsor, kay Epstein ng 20,000 para sa renta matapos bumagsak ang negosyo niya. Tinawag niya itong alamat at sinabing, "Nasa serbisyo mo ako, pakasalan mo lang ako." Pati mga elitista sa politika ng Europa ay nadamay rito. Bilang 20 siyam. Isa pang kasama ni Epstein sa Europa ay si Miroslav Lajcak, dating foreign minister ng Slovakia. Noong Oktubre 2018, nagpadala si Epstein sa kanya ng larawang may tinakpan na bahagi. Sumagot si Lajcak, "Bakit di mo ako iniimbitahan sa laro?" Sabi ni Epstein, "Kukunin ko ang na babae." Sabi ni Lajcak, "Sino bang hindi? Pwede mo silang dalawa. Hindi ako possessive at magkakapatid sila." Nagbitiw si Lajcak bilang National Security Advisor kahit hindi pa siya inaakusahan ng mali. Mas lalo pang naging kakaiba ang kanyang mga interes. Numero 28. Ayon sa ulat, naglalakbay si Epstein kasama ang harem ng mga babae na siyang sinabi ng British bilyonaryong si Richard Branson. Noong 2013, nagpasalamat si Epstein kay Branson sa pagiging magiliw na host at public relations advice. Sagot ni Branson, natuwa siyang makita si Epstein at gusto ulit magkita basta't dalhin ang harem. Sinabi ni Branson na ang harem na tinutukoy niya ay ang 3 adult na babae kasama ni Epstein na may bilang na 27, interesado rin si Epstein sa time travel. Noong 2011, tinalakay ni Epstein kay Professor Martin Nowak ng Harvard ang mga biolohikal na epekto ng paglalakbay sa oras. 2 taon matapos, nag-email siya kay Professor David Galarenter ng Yale tungkol sa mga bagong karanasang naglalakbay pabalik sa nakaraan. Nagbukas din ng mas madidilim na katanungan ang kanyang personal na buhay. Bilang 26, mukhang naghahanap si Epstein ng peking asawa. Sa isang pagkakataon, noong Mayo 2016, nakatanggap si Epstein ng email mula sa isang hindi pinangalanang nagpadala na nagtatanong kung kailangan pa niya ng peking asawa. Ayon sa nagpadala, may nahanap siyang perpektong kandidato, 50 anyos na babaeng Hudyo mula Russia, mahusay sa Ingles, at dating nanirahan at nagtrabaho sa New York City. Kahit ang mga tech billionaire ay hindi rin ligtas sa kanyang abot. Bilang 25, nagpalitan ng mga email sina Elon Musk at Epstein, pati na ang kanilang mga kasamahan sa ilang pagkakataon mula 2012 hanggang 2013. Sabik bumisita ang tech boss sa isla ni Epstein, tinanong pa niya, "Anong araw o gabi ang pinaka-wild na party sa isla mo?" Pero hindi natuloy si Musk dahil naudlot ang plano. Kalaunan, ipinagtanggol niya ang sarili sa X, sinabing tinanggihan niya ang paulit-ulit na imbitasyon. Mukhang walang lugar na di kayang abutin ni Epstein. Bilang 24, naanyayahan si Epstein sa Buckingham Palace noong 2010. Nag-email siya kay The Duke na pinaniniwala ang dating prinsipe Andrew Mountbatten Windsor na nadungisan ang pangalan. Humiling siya ng pribadong oras sa London at sinabi ni Andrew, "Natutuwa akong pumunta ka rito sa Buckingham Palace," na tumutukoy sa Buckingham Palace. Laging nabibigla si bilang 23 sa isang pangalan sa mga file. Isa si Donald Trump sa pinakamaraming nabanggit sa mga file ni Epstein. Isang 6-page spreadsheet ng Federal Bureau of Investigation ang nagpapakita ng maraming tumawag sa National Threat Operations Center na inaakusahan ang presidente ng United States ng maling gawain laban sa mga batang babae. Itinuring ng mga investigador noon na hindi kapani-paniwala ang mga tip at sinabi na rin ng White House na ang mga paratang ay mali at walang basihan. Ngunit ang mismong isla ay may mas madidilim pang mga misteryo. Bilang 22, may trapdoor sa isla ni Epstein na diretso sa tubig. Isang larawan mula sa mga file ang nagpapakita ng bukas na pinto na may kalawangin hawakan pababa sa pool ng madilim na tubig sa ilalim. May ilan na natatakot na ang pintuang ito ay direktang nagdadala sa dagat at maaaring ginamit para sa masasamang layunin, mula sa parusa hanggang sa ritual na sakripisyo. Ayon sa mga fact-checker, maaaring para lang ito sa pag-iipon at pagsala ng tubig dahil wala pang opisyal na paliwanag. May nalalaman kaya si Epstein na pambansang lihim? Bilang 21, isang United Kingdom opisyal ang nagbunyag ng lihim na impormasyon kay Epstein. Iniulat na ipinasa ni dating United States Ambassador Peter Mandelson ang sensitibo at mahalagang impormasyon kay Epstein noong 2009 habang nasa gobyerno ng Britanya na nagpapakita ng impluensya ng bilyonaryo. Simula noon, natanggal si Mandelson bilang ambassador at iniimbestigahan ng United Kingdom authorities. Noong Pebrero 2026, mukhang pera ang isa sa kanyang sandata. Bilang 20, laging nagpapadala si Epstein ng malaking pera sa mga kasamahan niya sa iba't ibang bansa
Ayon sa mga dokumento ng financier, siya ang nagbabayad ng first class na flight, kolehiyo, at iba pang gastusin para sa lahat mula kay dating Dukesa ng York hanggang kay Dr. Oz. Dahil tinatayang nasa $600 milyong ang halaga niya noong siya ay namatay, malinaw na walang problema si Epstein sa paggastos ng pera para makakuha ng pabor at palawakin ang kanyang impluensya. Sa lahat ng file may isang salitang paulit-ulit lumalabas sa nakakabahalang paraan. Hindi mo ito aasahan. Numero 11. Ang salitang whoops ay lumitaw ng mahigit 400 beses sa mga file ni Epstein. Ginamit ni Epstein ang salitang ito sa kakaiba at nakakabahalang paraan. Sa isang palitan ng email, sumagot siya ng whoops matapos sabihin ng nagpadala na binibigyan siya ng pahintulot na patayin ang isang taong nagsinungaling sa kanila. Sumulat din si Epstein ng whoops. Nang malaman niya ang umano'y pag-atake sa batang babae at marinig ang balita ng pagkamatay ng pangalawang asawa ni Robert F. Kennedy Jr., nagpalitan pa ng magiliw na mensahe ang mga magiging miyembro ng Maharlika. Bilang 18, malapit ang ugnayan ni Epstein sa reyna ng Norway. Maraming palitan ng email sa pagitan ng human trafficker at ng Norwegian Crown Princess Mette-Marit mula 2011 hanggang 2014. Sa mga mensaheng iyon, tinawag ng prinsesa si Epstein na malambot ang puso, sweetheart at kaakit-akit. Nagpalitan sila ng mensahe ni Epstein tungkol sa paghahanap ng asawa sa Paris. At sinabi niyang mas angkop gawing asawa ang mga babaeng Scandinavian. May pera at kapangyarihan si Epstein, pero saan napunta ang yaman niya pagkamatay? Numero 17, iniwan niya ang milyon-milyong dolyar sa maraming kasamahan. Isang dokumento sa mga file ni Epstein, ang 1,953 trust kung saan inilista ng pedopilya ang mga gusto niyang maging tagapagmana ng yaman. Bagamat tinanggal ang karamihan ng pangalan sa dokumento, ilan tulad ng abogado ni Epstein na si Darren Indyke at accountant niyang si Richard Kahn ay isiniwalat. Kasama sa mga benepisyaryo ang mga piloto ni Epstein, kapatid niya, mga anak ng personalidad sa politika, at ilang individual na halos walang impormasyon. Mas nakakagulat pa ito. Numero 16. Ang pangunahing benepisyaryo ni Epstein sa 1,953 trust ay si Karina Shulyak, na tumanggap ng halos lahat ng ari-arian niya, kabilang ang diamanteng singsing at koleksyon ng maliliit na diamante. $50 milyong na cash at 50 milyon pa sa annuity na babayaran sa susunod na mga taon. Nagulat maging mga investigador sa laki ng pamana. Si Shulyak itinuturing na kasintahan ni Epstein, ang huling tumawag sa kanya bago siya namatay sa kulungan noong 2019. Pinakamasama, paparating pa lang. Numero 15. Tinangkang makipagkita ni Epstein kay Vladimir Putin, Pangulo ng Russia, na nabanggit ng mahigit 1,000 beses sa mga file. Noong 2013-2018, ilang beses siyang humiling sa mga kaibigan ng personal na pagkikita at naghahanap pa ng Russian visa. Di pa tiyak kung nagkita ang dalawa, pero posibleng magbunyag ng madilim na bahagi ng mundo ni Epstein ang mga lihim na code. Numero 14, may daan-daang pagbanggit ng pizza sa mga file. Sa katunayan, mahigit 900 ulit lumitaw ang salitang pizza sa mga file, kahit tinanggal ang 2 dosenang pagbanggit nito. Ilang tao ang nagbanggit ng pizza at grape soda sa parehong mensahe noong 2018. Tinanong ng kasamahan ni Epstein, mas maganda ba ito kaysa sa Chinese cookie? Tara, kumain ulit tayo ng pizza at grape soda. Madalas lumalabas ang mga pagbanggit na ito sa iba't ibang konteksto. Marami ang naniniwala na code word ang ginagamit ni Epstein at ng mga malalapit niyang kasamahan para itago ang kanilang masasamang gawain, lalo na tungkol sa mga bata. Bilang 13, maaaring sinubukan ni Ghislaine Maxwell na magkaanak kay Epstein batay sa isang email noong 2007 sa panahong sinabi ni Maxwell na iniwan na niya si Epstein at tinapos na ang anumang romantikong ugnayan sa kanya. Nagbigay siya ng detalyadong tagubilin kay Epstein para kumuha ng tamod na nagpapakitang may plano silang fertility procedure. Tungkol ito sa pahayag ni Virginia Giuffre, biktima ni Epstein, na ayon sa kanyang memoir ay plano ni Epstein at Maxwell na gawing surrogate siya para sa kanilang anak. Hindi lang iyon ang tanging pagtatangka ni Epstein na maging ama sa ika-12. Posibleng may lihim na anak na siya. May mga pahiwatig tungkol sa anak ni Epstein sa files, kasama ang mensahe mula kay dating Duchess ng York, Sarah Ferguson. Noong 2011 nag-email si Ferguson kay Epstein para batiin siya sa pagkakaroon ng anak. At sinabing, narinig ko mula sa Duke na may anak kang lalaki, pero mas lumalala pa ang kwento mula rito. Bilang 11. May isa pang nabanggit tungkol sa anak ni Epstein sa diary ng isang umano'y biktima. Sa isang tala sa journal, nagbahagi ang isang dalagang babae
ng larawan ng ultrasound ng pagbubuntis na may mga mensaheng may code na malakas na nagpapahiwatig na si Epstein ang nagbuntis sa kanya. Mas nakakabahala pa, sinabi niya na agad kinuha ang kanyang bagong silang na anak matapos itong ipanganak. Kung totoo, nagpapahiwatig ito ng mas organisado at nakababahalang sitwasyon. Ang isla ay may pisikal na simbolo ng pagiging lihim. Numero 10 nagpagawa si Epstein ng kakaibang gusali na parang templo sa tuktok ng isla. Ang labas ng gusali ay may asul-puting guhit at batong hagdang papunta sa engrandeng malalaking pinto. Mukhang di pa tapos ang templo sa loob. May 2 kutsyon na balot dilaw na shrink wrap at nagkalat na kahoy sa sahig. Samantala, kakaibang mural ng mga palatandaan ng zodiac ang palamuti ng kisame. Walang nakakaalam kung bakit o paano ginamit ang estrukturang ito. Ang mga siyentipikong kinahuhumalingan ni Epstein ay labis na nakakabahala. Numero 9 na humaling si Epstein sa henetika. Matagal nang kilala ang human trafficker sa pagkahumaling sa transhumanism, ang ideya ng pagpapabuti ng tao gamit ang genetic engineering. Ngunit ipinapakita ng mga kamakailang email kung gaano siya kasobra sa pagkahumaling sa partikular na paksang ito. Binanggit ni Epstein sa mensahe ang pagpopondo ng pananaliksik sa genetic modification ng embryo para lumikha ng mga batang may kanais-nais na katangian na tinawag niyang designer babies. Mas naging kakaiba ang mga eksperimento niyang tinalakay. Numero 8. Sa ibang email kasama ang kilalang siyentipiko at negosyante, tinalakay ni Epstein ang genetic engineering para mapataas ang sexual na pagnanasa ng mga babae. Detalyado niyang tinalakay ang ideyang ito kay Nathan Wolff, dating profesor ng human biology sa Stanford. Minsan, nag-isip ang dalawa tungkol sa paggawa ng pambabaeng Viagra at pinag-usapan ang mga pag-aaral na tumatalakay sa sexual na ugali at microbial diversity ng mga babae. Ang kanyang mga paniniwala ay lubhang nakakabahala. Numero 7. Ang pagkahumaling ni Epstein sa henetika ay konektado sa malalim na rasistang paniniwala. Noong 2016 sa email kay German cognitive scientist at dating Massachusetts Institute of Technology, Professor Joshua Bach, ipinahayag ni Epstein ang interes sa genetic modification ng mga itim para gawing mas matalino umano sila. Noong taon ding iyon, sinabi pa ni Epstein kay Noam Chomsky sa email na naniniwala siyang pwedeng hanapin at baguhin ang genes na konektado sa working memory ng mga itim para mapataas ang katalinuhan. Nag-eksperimento rin siya sa sarili. Numero 6. Nagbayad si Epstein para sa pagsusuri ng genes para mapahaba ang buhay niya. Noong 2008, binayaran ni Epstein ang isang senior doktor sa Massachusetts General Hospital para i-sequence ang kanyang genome at pag-aralan ang pagpapahaba ng buhay gamit ang experimental gene editing na posibleng nagpalawig ng kanyang buhay. Halos $200,000 ang halaga ng lahat ng proyekto, ngunit base sa record, 2,000 lang ang paunang binayaran ni Epstein. Pero ang tunay niyang plano ay mas matindi pa. Bilang 5, may lihim na plano si Epstein na ikalat ang kanyang DNA. Iniulat na balak niyang paanakin ang 20 babae nang sabay sa kanyang rancho sa New Mexico na tinawag niyang pabrika ng sanggol. Ibinahagi niya ang balak sa mga kilalang negosyante at siyentipiko. Walang ebidensya na naisakatuparan ito, pero ang mismong pag-iisip ay nagpapakita ng lalim ng kanyang kababuyan. Ang mga bahay ni Epstein ay nagpapakita ng kanyang baluktot na pag-iisip at obsesyon sa tahasang likhang sining. Marami sa mga larawang inilabas ng kanyang iba't ibang ari-arian ay nagpapakita ng hindi mabilang na mga larawan, pinta, litrato at iba pang paglalarawan ng hubad ng mga babae. Ang larawan ng kanyang mesa sa New York ay may naka-frame na litrato ng isang babaeng halos walang saplot na nakahiga sa kama, habang ang isang mural sa isa sa kanyang mga silid-tulugan ay nagpapakita ng hubad na figura na naglalaro. Habang pinapanood ng mga demonyong figura, mas malala pa ang ilan sa mga likhang sining ni Epstein. Numero 3. May mga nakakatakot na temang sining at muebles sa bahay ni Epstein sa New York. Ipinapakita ng mga larawang galing sa file ni Epstein ang mga kakaiba at nakakabahalang dekorasyon sa apartment ng sex trafficker sa New York City. Halimbawa, may kakaibang estatwa ng binatang nakaupo sa upuan na kasing laki ng tao. Ang pinaka nakakabahala ay ang mesa sa pasilyo na may palamuti ng 2 umiiyak na estatwang sanggol na parang nakadikit sa mga paa ng mesa. Kahit malalapit na kaibigan ni Epstein ay nagtanong kung sino siya. Ipinahiwatig ni Steve Bannon sa isang video interview na maaaring demonyo si Epstein. Si Bannon, dating strategist at malapit na tagapayo ni Donald Trump, ay tinanong si Epstein kung naniniwala ba siyang siya mismo ang demonyo. Napangisi si Epstein bago sumagot, "Hindi, pero may maganda akong salamin." Pinilit siya ni Bannon na sumagot at sinabing hawak niya ang lahat ng katangian ng demonyo.
Sagot ni Epstein, natatakot ako sa demonyo. Pagkatapos nito, nagbago ang lahat. Una, iniulat na handa ng makipagtulungan si Epstein sa FBI ilang araw bago siya di umano'y namatay sa kulungan. Noong Agosto 2019, nakipagpulong ang mga abogado ni Epstein sa mga federal na taga-usig ng Manhattan para talakayin ang posibleng pakikipagtulungan niya sa mga awtoridad. Binanggit ng FBI ang dokumento tungkol sa mga pag-uusap sa posibleng resolusyon ng kaso ni Epstein na nagpapahiwatig na maaaring handa na siyang isiwalat ang katotohanan sa kanyang ilegal na gawain. Pinalalakas nito ang matagal ng teorya na maaaring pinatay siya ng mga makapangyarihang tao upang patahimikin siya tungkol sa mga nalalaman niya. Ngayon, panoorin mo ang pagkakamaling naglantad sa operasyon ni Jeffrey Epstein o i-click ang video na ito.